Maraming tao nalulong sa sugal at nasira ang kanilang buhay. Isinalang nila dito ang pangarap, moral at reputasyon. Ang tunay na panalo ay ang may-ari nito, hindi ang mga manlalaro. Ang mga epekto ng pagsusugal sa tao. Pakinggan, panuorin natin ang testimonya at turo tungkol sa pagkalulong sa sugal. May isang kasamahan kami dito sa Taiwan na umuwi na halos walang-wala. Lahat ng pinaghirapan niya ng ilang taon ng pagtatrabaho niya dito sa Taiwan, naglaho na parang bula. Alam niyo ba kung gaano siya katagal dito sa Taiwan? 14 years. 14 years ang ginugol niya dito sa Taiwan. 14 years ang inubos niya sa buhay niya para lang makapagtrabaho dito sa ibang bansa. At lahat ng perang naipon niya, lahat ng perang naitabi niya, naglaho na parang usok, naglaho na parang bula, mga idol. At alam nyo siguro ang dahilan, nalulong sa sugal. Matindi yon, mga idol, dahil kapag tumataya halos kakasahod lang niya, itinataya niya yung buong sahod niya. Ganon katindi ang pagkalulong niya sa sugal, mga idol. At ang nangyayari, yung pang-allowance niya, inuutang na lang niya. Buwan-buwan, ganon ang nangyayari, mga idol. Kahit gaano namin siya pagsabihan, kahit gaano namin siya pangaralan, na tumigil na siya, at yung huling buwan na natitira sa kanya, sa kontrata niya, ipunin na lang niya yung sahod niya. Bayaran niya lahat ang dapat niyang bayaran, ipunin niya yung sahod niya para kahit papaano mayroon siyang maiuwi. Pero hindi na siya nakikinig. Ganon ang nagawa ng sugal sa utak niya, mga idol. Wala na siyang pinakikinggan. Kahit gaano namin pagsabihan, kahit gaano namin pangaralan, wala nang pumapasok sa utak niya. Papasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Pagkatapos maya-maya pupunta na naman sa pasugalan. Ganon paulit-ulit ang nangyayari sa kanya, mga idol. So kahit ako, nagugulat ako sa ginagawa niya. Sobra yung pagkalulong niya, mga idol. Talagang kinain ng buong buo ng sugal yung pagkatao niya. Kinain ng buong buo ng sugal yung utak niya. Halos lahat ng sahod niya, itinataya niya ng minsanan. Marami na akong nakitang nalulong sa sugal dito, pero matindi yon, mga idol. Araw-araw namin kasama yon, yung taong yon. Pinagsasabihan namin, sinasabihan ko pa siya na manood sa mga bidyong ginagawa ko, pero wala na talaga. Ang kailangan nun, doktor na lang, psychologist na ang kailangan nun para mabago yung takbo ng utak niya. So sana huwag nang humantong, lalong-lalo na sa mga kasamaan kong OFW, huwag ninyong papasukin ang pagsusugal. Ang addiction sa sugal, 11% namamana dahil nga sa nakikita, naririnig yung brain natin na wire na ma-addict dito. Okay? Ganito po nangyari sa utak natin. Ang utak ng normal na tao, ganito lang. Kaya pa nakita sila na sugalan, baliwala. Hindi masyado nagla-light up. Alam nila masama ang sugal at matatalo ka. Pero yung mga mahilig magsugal, tingnan nyo yung utak nila, umiilaw lahat. Nagre-release ng dopamine, nakaka-addict na chemical, pampasaya, pampagana. Ito, ina-expect nila mananalo nila, umiilaw lahat yung utak. So, ganito yung utak ng isang sugarol. Kaya sila na-addict. Sa lahat na addiction, ganito ang steps eh. Walang denial. Kailangan aaminin mo na talagang may gambling addiction ka, addict ka sa sugal. Tanggapin mo para malaman ng pamilya. As outside help, pamilya, professional help, psychologist. Tapos gagawa tayo ng action. Kasi pag hindi mo ay aayusin, tuloy-tuloy ang problema. Ganito mangyayari. Bakit mo kailangan mag-stop? Para makabalik ka sa pamilya mo. Kung hindi, mag-aaway na kayo ni misis, magdi-divorce na. Mauubos nyo lahat ng pera nyo, pati pera ng anak nyo, bahay nyo, mauubos lahat. Pati mag-asawa, maghihiwalay. At
Yung tunay na gambling addict, dalawa lang ang pinupuntahan. Nakita ko na yung mga testimony nila, dalawa lang. Either gagawa sila ng kalokohan na makukulong, gagawa sila ng krimen, kailangan nilang pera eh. Kalokohan para makulong or magpapakamatay sila. Dalawa lang yun, magpapakamatay o gagawa ng krimen. So yun ang ending ng gambling addiction. Wala sa sugal ang ating pangarap. Hihilahin ka lalo pababa. Malugmok ang iyong pangkabuhayan, moral at reputasyon mo. Mabuti pang umiwas tayo at dumiskarte tayo sa marangal na paraan. Magsipag, magtiyaga at dumiskarte sa buhay. Aasenso din tayo unti-unti sa tamang paraan. Higit sa lahat, lakipan natin ang pananalig din sa Diyos, na sa atin ang gawa, na sa Diyos ang awa. Don't forget, press subscribe, like, share, and press notification bell. More research to come. Enjoy watching and learning from this YouTube channel.